Hi, our Science, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for May 25 to 26, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, bigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang video na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits guide. I need 3 cards po, mga ganap. Ngayong May 25 to 26, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Kuha tayo ng mensahe. Spirits guide. Mga mensahe pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 25 to 26, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 25 to 26, 2024. May nakita ko ditong concern sa isang tao na matigas ang ulo, ayaw makinig. Pwede din sobrang stricto. Baka ito yung dahilan nag-overthink kayo. Tapos nakita ko dito na may obstacle. Yes. Yung pagkakaroon ng overthinking is magkakaroon talaga ng obstacle niyan. Blockages. At may nakita kong concern regarding sa delay. Nung isang araw pa to delay. Kahit ako naapektuhan ako ng delay. Maraming signs na naapektuhan ng delay. So, laban lang po. Okay? And, ayun. Nakikita ko dito na nag-overthink kayo. Nakaramdam kayo ng takot, naguguluhan, confused, nagkaroon ng doubt, may hindi klaro sa inyo. Tapos ingatan nyo po kasi nakita ko talaga dito yung overthinking. Baka maapektuhan po kayo, tapos ma-stress kayo, magkaroon ng anxiety, sana hindi, tapos ayun, ingatan nyo kasi baka matrigger yung depression. Kasi nakikita ko talaga dito, sobrang lalim ng iniisip mo. Okay? At saka, may nakita ko ditong, di ba, may concern kayo sa matigas ang ulo, sobrang stricto. Ito yung dahilan na galit kayo kasi nasaktan kayo at nagkaroon ng argument. May nakita naman akong harvest dito. Harvest, yung tinanim mo, nagkaroon ng bunga. Yung tinatapos mong proyekto, nagkaroon ng bunga. Pwede din, nagkaroon na ng kita, yung binigyan mo ng time and effort, ganon. Tapos nakikita ko dito na, ayun, anong tawag nito? May, di ba, may nasabi ako kanina na may galit kayo. After nyan, may nakita ko talagang tampuhan at cut off of communication.
Pwede din ha na kasi some of you nakita ko dito na nang dahil sa pag-overthink, hindi na maganda yung mood mo. Tapos kahit may makulit na sa inyo, natitrigger kayo. Kasi nga nag-iisip kayo eh. Nag-iisip kayo pero paulit-ulit na walang solusyon. So kailangan nyo ng tulong. Tulungan nyo po yung sarili nyo. At may mensahe dito na learn from those who inspire you. It might be humingi ka ng tulong sa kanila. Sa mentor, sa mga wiser. Tapos, kung nawalan kayo ng pag-asa regarding sa inyong goals sa buhay, ang mensahe po dito, believe in your dreams. Kailangan kayong mag-stop ng overthinking ha, kasi baka maapektuhan yung pakiramdam nyo or health nyo. Kasi some of you, hindi maganda ang pakiramdam. Okay? And how to stop overthinking? First, i-acknowledge, i-notice nyo muna. I-notice nyo muna kung na-stuck na kayo sa isang problema na walang solusyon. Yung paulit-ulit na lang na nangyari, paulit-ulit mo na lang iniisip. So, keep the focus on problem solving. Okay? Challenge your thoughts. Kung hindi kaya, change the channel, train your brain. And hindi ako magsasawang magsabi sa inyo nito. Kasi kailangan nyo makawala niyan sa overthinking na yan. So, kailangan ng time for reflection dito. Pagtanggap rin. Pag-surrender. And isearch nyo sa Google yung mindfulness skills. Nakatulong po yan sa pag-stop ng overthinking. Okay? Kailangan nyong makawala dyan. Kasi marami pa kayong gawain. Nothing good comes from overthinking. Overthinking can steal your opportunity and happiness. So, stop na po. Tulungan nyo po yung sarili nyo. Kailangan nyong bumangon, lumabas sa comfort zone nyo, makawala sa inyong pakiramdam na lungkot, mabigat na pakiramdam, humingi ng tulong. Okay? Huwag pairalin yung pride. Humingi ng tulong. Kung gusto mo nang may kausap, then pili kayo ng taong handang makinig. Okay? Handang makinig sa inyo na hindi judger. Kung ayaw nyo, kung nahihirapan kayo sa pagbigay ng tiwala sa ibang tao, then kung mahilig kayo sa journal, then do it. Para sa inyong sarili po. Alam nyo ba, kung magkaroon ng time for reflection, magkaroon ng self-development yan. Self-discovery. Ang sarap sa feeling niya ng self-discovery. Okay? Spirits Guide. Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 25 to 26, 2024. Okay. And the clarification po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, nice kung ipaalam sa inyo na posted na po yung Gemini, Libra, and Aquarius nyo na Monthly Gabay Tarot reading for June 2024. At huwag nyo kalimutan panoorin yung Weekly Gabay Tarot reading nyo po. At marami pang upload na parating. Okay? So, ayun. Sa mga suki ko dito na Gemini, Libra, and Aquarius, nice kung ipaalam sa inyo na open na po yung booking natin for your monthly Gabay Tarot reading June 2024. So, PM niyo po ako. At sa mga bago dito na gustong magpa-personal reading,
Ito po yung video nyo. Sa baba niyan, May 25 to 26 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa baba niyan, may nakapost na link. I-click nyo po yung link niyan para ma-message po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. Nawala yung sipon ko, yung ubo. Kasi nag-water therapy ako. Pero ayun, may challenge sa akin kahapon kaya nagkaroon ng delay. May lakad ako whole day. Exhausted ako ka whole day. Ayun. So, ayun. Apektado din ako ng delay. Hindi lang kayo. Actually, halos lahat ng signs. Hindi lang kayo ang nainis na delay ha. Ako rin. Oo. Okay, proceed na tayo. Gemini, Libra, and Aquarius, may nalaman kayong sekreto. Pero, parang hindi kayo makapaniwala na nagawa niya yun. May nangyaring ganon. You're refusing to acknowledge the truth. May deception po. May palilin lang na nangyari. Okay? And nagkaroon ng clarity, yes, kasi, ayun, sinabi din dito. Kaya nga, isa din yan sa dahilan na nag-overthink kayo. Nagkaroon ng consciousness, na conscious kayo, kasi may nalaman kayong katotohanan. May naulit na naman problema, kaya ito, this is the clarification of your cards here. Pero, sabi po ng card na ayaw nyo daw alamin kung bakit ito naulit. Parang umiiwas kayo. Parang ayaw nyo ng gulo. Pero ang sabi po ng card dito nabigyan nyo ng atensyon. Hanapan ng solusyon. Kung lumabas ito nung weekly nyo, nung last day, meaning to say some of you, hindi binigyan ng solusyon. So pinupush kayo ng universe dito na bigyan nyo ng solusyon kasi matutulungan mo yung sarili mo dyan. Okay, naputol po ka. Pasensya na naputol kasi kailangan na i-charge yung unit. Pasensya na po. Okay, saan na tayo? Ayun. Hanapan ng solusyon po. Okay? Huwag niyong iwasan. Ano pa? May ma-end na cycle dito. May na-end na cycle dito at dahil nito hindi ka ready sa changes. Tapos some of you may pagkabigo at maling plano. Kaya, ayun, na-disappoint kayo. Tapos, may nakita kong delay dito. So, dalawang card na po nagsabi dito na may problema. Some of you may concern sa delay. And some of you, gusto nyo mag-move on. You felt empty but gusto nyo mag-move on. Pero, may blockages. Yun nga, nangihina kayo. Nag-overthink kayo. Yan yung isa sa dahilan na nagkaroon ng blockages. Kailangan yung ma-overcome yan para magkaroon ng moving on and healing. Parang some of you, may success diba? May harvest. May sa harvest ako nakita. May success. Pero nagkaroon ng delayed celebration dahil nga siguro hindi maganda ang inyong pakiramdam. Pagod kayo. And ang ilan sa inyo dito nagsabi na you don't deserve na i-celebrate itong success na ito. Kasi nga, nakikitam ko dito na conscious kayo sa anong clarity, nangyaring clarity. Isa na yun sa taong nakaalitan nyo.
Spirits guide, career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 25 to 26, 2024. I think pagod lang kayo. Pagod kayo sa kakaisip. Gemini, Libra, and Aquarius. Kahit ako kung naiinis kayo sa delay, kahit ako naiinis talaga sa delay, pero at the end of the day, talo pa rin tayo kakalabanin natin yung sarili natin. 'Di ba? Kawawa yung sarili natin. So, tulungan natin po. Tulungan natin yung sarili natin. May tatlong card na po nagsabi dito na may tagumpay talaga. 1, 2, 3. Tatlong card. So kung pagod kayo, huwag mo nang i-celebrate. Pagkabukas, yes, celebrate, i-acknowledge nyo. Kasi blessings po yan. Remember, yung sinasabi ko sa inyo parate na kung may problema, like for example kung may problema kayo sa love life, huwag nyo idama yung career, money, family, friends. Kasi kung idamay nyo yan, lahat na problema. Kung naayos yung love life nyo, o may problema pa kayo sa iba, di ba? So, sayang. So, pahinga muna kung napagod kayo, na-stress kayo. Pagkabukas, then, continue. Celebrate it kahit konti lang po. Ipamper mo yung sarili mo. Celebrate nyo ng Jollibee. Tapos, mag-pray kayo, magpasalamat kayo sa universe. Kasi this is a blessing, big blessings. Kasi may tagumpay talaga ako nakikita dito. Resulta. This card asks you to find joy that exists right now. Celebrate yourself in some small way. Yung sabi ko kanina na para magkaroon ng increased flow of positive opportunities, positive energy. Kasi kung magkakaroon tayo ng positive energy, mas ma-attract natin yung blessings. Mawala yung blockages. Diba? This is your chances na magkaroon ng positive energy to celebrate it. Pero kung pahinga talaga kayo, huwag niyong pilitin, pahinga muna. Okay? You deserve to celebrate your success po. You deserve to celebrate your success kasi naging masipag ka. Resulta na yan ng inyong pagsisipag. Kasi nagtyaga ka dyan Nagtyaga ka, nagbigay ka ng time and effort. So, kailangan yung i-acknowledge ito. Nafe-feel ko yung energy nyo na pagod Pagod sa kakaisip na wala ng gana. Kasi may expectation kayo. May expectation na hindi natugma or na hindi nabigay. Ayun, move forward po. Okay? Ano pa? Kahit ako nangihina ngayon. Oo. Sana magiging okay na. Okay? Hingi po ng tulong. Advice po. Tapos, magtiwala sa inyong sarili. Magtiwala sa inyong goal na matutupad yan. Okay. Ito yon. Some of you disconnected sa inyong intuition. Or some of you, ito nga, dalawang card na nagsabi dito na ayaw mo talagang yung bigyan ng atensyon yung isang sitwasyon na may nangyari na kailangan bigyan ng atensyon at solusyon. May refusal to look within So, ilang cards na nagsabi dito. Confused kayo. Nagkaroon ng ignorance. May ganap na hidden motives. Kuna kayo sa inyong intuition. Kasi napaka-importante niyan, lalo na sa new beginning. Pinaka-importante talaga yan na magkinig kayo sa inyong intuition kasi siya yung magsasabi kung ano yung next step patungo sa success. Siya yung magtuturo sa right path. Siya yung magtuturo na nasa wrong direction ka. Siya yung magsasabi pala na nasa wrong direction ka at magsasabi yan sa inyo kung
ano yung next step para patungo sa right path, sa success. Siya rin yung magsasabi kung sino yung hindi totoo sa inyo. Kasi may nakita ako ditong hidden motives. And ilang cards na nagsabi dito, nagkaroon ng overthinking and overanalyzing. Instead, na magkaroon ng tiwala sa inyong sarili. Nagre-rely ka sa guidance sa opinion ng iba. Pwede naman ganyan. Pwede po. Oo. Lahat naman tayo na humihingi ng tulong ng advice sa ibang tao. Pero, unang gawin mo is magtiwala sa inyong sarili. Ba? Gemini, Libra, and Aquarius, ang talino nyo po. Magtiwala po sa inyong sarili. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Tulungan nyo po yung sarili nyo. Okay? Ano pa? Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance, si Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong May 25 to 26, 2024. Okay. Nagkaroon ng disbalance, unfair treatment, may ganap na false accusation, kaya pala galit kayo dito. Nagkaroon ng yung may taong hindi honest sa inyo, naging irresponsable. Ang sabi po ng card dito na mag-ingat po daw kayo sa taong may mali at masamang paratang sa inyo. Nagkaroon po ng disbalansa dito Either sa ipon nyo, either sa inyong relasyon ngayon. Or hindi lang kayo talaga okay. Naging disbalance sa inyong emotion. Kasi ilang cards na nagsabi dito. Magtiwala po sa inyong sarili. Ilang sabi na po dito, ilang cards na po nagsabi dito na magtiwala sa inyong sarili. This card advise you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo po sa inyong sarili. Huwag niyo pahirapan niyo pong sarili niyo. Deserve niyo maging happy. Doon kayo mag-focus sa makontrol niyo po. Kung mag-focus kayo sa hindi niyo na-control, mahirapan talaga kayo. Okay? With the right values, rewards come. Kung may unfair treatment, may taong nang-trip sa inyo, hayaan mo siya. Huwag niyong i-accept ang kanyang energy. Okay? Kasi isa din yan sa dahilan na magkakaroon ng blockages. Hindi sa lahat ng oras kayo ang gumagawa ng blockages. Dahil sa pag-overthink, dahil sa naging weak ka, minsan natatanggap mo yan, nare-receive mo yan, yung naapektuhan kayo sa paratang ng ibang tao. Ganun. Kasi energy nila yun toxic traits nila yun Tapos tinanggap mo, kahit hindi naman totoo. Ganun. Isa yan sa dahilan. Okay? So, may nagsabi sa akin explain ko daw yung intuition. Okay, tapusin ko lang po. May nakita naman ako dito manifestation and solid bikini. So, nagkabati rin kayo. Oo. Nag-uusap kayo, nagkaayos. Tapos, sa mga single dito, naging practical sa buhay, romansa. Interesado lang kayong pumasok sa buhay ng pag-ibig kung stable at trustworthy na ito. Same din sa inyong may karelasyon at sa mga buhay mag-asawa na may potential talaga maging stable kasi nag-usap kayo at nag-intindihan, nagkaroon ng adjustment. Ganon.
Okay? So, ayun. So, bigayan tayo ha. Alam kong ang iba dito na anong tawag dito, alam na kung paano mag-connect sa intuition kasi may nagsabi sa akin, iulit ko daw. Okay? Paano mag-connect sa inyong intuition? Remember, iba-iba po tayo ng process dito. Kung pakiramdam mo, naguguluhan po kayo, simulan mo sa grounding, yung mag-barefoot kayo. Kahit hindi na kayo maglakad, nakatayo lang kayo. Oo. Kung yun ay komportable kayo ha. Grounding po. Si Earth ang magbabalanse sa inyong energy. Kahit sa bakuran lang po, magpaa kayo at mag-meditate. Usually, ginagawa ito ng umaga. Kung kailangan ha, yung walang ingay ng radyo, tao, sasakyan, kung maaari po. Pakinggan mo yung nature po, yung mga ingay sa puno, sa mga ibon at magkaroon ng breathing exercise. Yung breathe in, breathe out, and appreciate your breathing. Kasi gift po yan ni God. Breathing is life. Connect kayo sa inyong body, sa inyong energy. I-appreciate mo lahat ng bigay ng ating Panginoon. I-acknowledge mo. Tapos kung pakiramdam mo, unti-unti nang gumagana yung pakiramdam, ask a one question. Kung may sasagot, that is your intuition. Okay? Pwede din sa kwarto mo. Mag-meditate ka at mag-ask ka ng one question. Tapos kung mahilig ka sa journal or diary, ito yung sabi ko sa inyo kanina, magsulat ka ng one question. Kung tuloy-tuloy na yung sagot, that is your intuition. Pwede din sa crafting ito, painting, yoga, walking in nature, hiking. Yun, yung grounding exercise, meditation po. Swimming in natural bodies of water, gardening. Marami yan. Marami pang iba. Okay? Hanap ka ng comfortable place, yung hindi na kailangan gumasta. Okay? Ayun. So, tingnan natin kung may repeating number. Oh. Meron. 21. Eto, meron ba? Okay, I think isa lang. 21, 21. Awakening and deepening of your spiritual journey to. From a spiritual perspective, the angel number 2121, it signifies that awakening and deepening of your spiritual journey. It is a sign that your angels and the universe are guiding and support you towards spiritual growth, enlightenment, and transformation. Ang ganda. So that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. See you po tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.